Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nasa inyo na ang mga congressman ay tumatanggap ng 7 million sa iba't ibang ayuda, sa iba't ibang like AIX, MAIP, TUPAD, ganyan. Tuwing sumama sila sa sorte, meron silang 7 million each with that ayuda na yan. Sabi nga ni Mayor Magalong, kung 7 times 4, that's 8, 7 million, di ba? We're talking about 7 million. Okay? So kung 4 million, 7 million. So 7 times 4, let's say for example, that's 28. Okay? 28 million sa isang, sa isang sama lang nila. But sabi niya, 7 times 7 times 3 equals what? 21 million dun sa tatlong sinabi niyang ayuda. Then kung apat daw yun, that's 84 million yung sasamahan and everything. So, ano yung nakikita natin dito mga kapalangga? Ang dami na nagsalita, hindi naman lang si Maharlika nagsasalita. Ang dami ko nang isinalang sa inyong mga expose na nangyayari ngayon. Talo na yung si Tulfo na yan, di ba? Halatang halata na ginagago kayo na lumabag sa batas, the fact na inamin niya mismo na nag-TNT siya, which is hindi naman ganun yung issue. Ang issue ay nagnakaw siya ng identity. Ito po yung mga inupo ni Bangag na ipaliwanag na natin ito na maraming mga na-violate na batas sa Amerika at dyan sa Pilipinas kasi niloko kayo, ginago kayo. Pinaliwanag ko na ginagago kayo ni Tulfo at sino si Erwin Tulfo o si Eric Sylvester. Siya lang naman ay appointee ni Bangag at binabayaran ninyo from August 3 of 2022, simula nung inappoint siya, hanggang November, habang siya ay nag-enjoy ng kanyang Peking Blue Passport. At ito, kahapon, dapat sasabihin ko to, may nag-text sa akin na cabinet secretary, okay, na sabi sa akin, Miss Maharlika, actually, tama yung timeline mo, na September, I think 14, kung naalala ko yung datos natin, yung date natin, September 14, na kung saan nag-apply si Erwin Tulfo ng G2 visa. Yung pala, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, yung September na yun na nag-apply siya, kasi sasama dapat siya sa kay Bangag sa Amerika nung first time na bumalik si Bangag after nung hindi siya makabalik, di ba? Dahil may kaso siya dito. Nung September, di ba, pumunta siya dito, minute na si Biden. Nagtango siya kay Julianing Biden. So anyway, mga kababayan, yun daw pala yun. Sabi nitong cabinet secretary sa akin, actually, tama yung timeline mo na sinabi mo na, tignan natin dito. Basahin ko yung text sa atin. Alright? Akala ninyo, ha? Okay. Sabi sa akin, ni Palangga, sabi niya, isasama dapat siya sa New York. Okay? Sa UN trip namin. Kaso lang yung naging issue nga yung passport niya. Sabi nitong ating naalala, sabi gano'n na itong nag-text, sabi, naalala pa namin, tinanong namin si Erwin kung sasama ba siya sa trip. Yung una, sabi ni Erwin, oo, sasama ako. Tapos yun nga, ligid sa kalaman ng taong bayan, meron pala siyang problema sa kanyang, hindi niya alam kung gagamitin niya ba yung kanyang US passport or mag-apply siya ng visa, US visa, para, magpanggap siya na siya ay, siya ay Pilipino pa rin, pero,
Anyway, sabi niya, for the second time, marami daw siyang ginagawa kaya hindi siya makasama. So, una, very confident si Erwin Tulfo na sasama sa trip ni Bangag noong 2022, tapos kalaunan hindi siya sasama kasi nga nagkaroon ng kalaboso ang kanyang pag-apply ng G2 visa. Kasi nga nalaman ng US Embassy na siya ay gumamit ng peking gumamit ng peking pangalan at nag-benefit siya sa identity theft. Kaya nga, di ba, the other day, in-explain natin sa inyo yung timeline, kaya noong October 14, finally, ay binawi sa kanya o ni-revoke ang kanyang blue passport. At, wala na. So, yun pala yun. So, kita mo yung panloloko sa atin ni Marcos Jr. Alam ni Marcos Jr. lahat ito. At ito'y mga tao niya. Sabi ko nga, ginagago na kayo. Ang sabi, tingnan mo si Erwin, hindi ko naman siya pinapanood, pero pinanood ko yung ano niya sa akin, yung kanyang, yung kanyang sagot niya na hindi naman niya nasagot. Hindi pala yun, yung ibang video na namimigay sila ng pera sa kanyang show. Bigyan ng 2,000 yan, ng 3,000 yan, binubunot pa nila yung binubunot pa niya kunyari sa bulsa niya, partner sila ni Aljo Bendio. Saan galing yung pera yan? Sinasabi nila sponsor po sponsor. Okay yan yung namimigay ka ng pera mo kung yan ay pera mong pinaghirapan. Pero kung galing yan sa ayuda, sa tupad, sa AIX, mga palangga, at ibinibigay sa tao, sa kanyang mga audience para sa boto, para bumili ng boto, para manalo ang isang fraudster, dyan dapat kayo maalarma. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, katulad dito sa LA, di ba? Pinondohan ang homeless. Ang mga homeless, ang mga undocumented and everything, kung ano pa man, criminal o kung ano pa man. It's the same thing na pinupondohan yung ayuda, buha ka ng inang ayuda, samantalang kayo tuwing baha, nangangamatay kayo. I hope hindi magkasunog sa atin dyan. Di ba? Imbis na pondohan yung mga fire department, dapat maging lesson ang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad nito, dapat ma-alert yung mga ibang bansa kung ano nangyari dito sa California na dapat ang bawat bahay talagang magkaroon sila ng idea or mag-create ng batas na dapat i-require ang mga insurance companies na bawat bahay ay mayroong fire hydrant or something na maprotektahan ang pag may apoy o kung ano man mga delubyo. Dapat ganun. So natututo dapat ang mundo sa nangyayaring mga sakuna. Sa atin natututo ba tayo? Natututo ba kayo? Paulit-ulit kayong ninanakawan ni Bangag ng mga alipores nila. Yan na lang yung baha. Okay lang sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa nga kayo nakakabangon dito sa baha, sa Bicol, buong Maynilaan. I have friend in Quezon City na talagang, na baha siya and everything. Andyan kayo. So, dapat ito yung magiging kayo, vigilant kayo, ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. Hindi yung tignan nyo, pinapayagan nyo na ibigay ang pondo dyan sa ayuda na yan. Pero walang pondo sa PhilHealth. You know what I mean? Yan pa lang Walang pondo sa PhilHealth. Ano bang importante? Number 1 ay, what? Kalusugan. Health ng taong bayan. Dahil kapag unhealthy ka, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-function. Then education. Kapag wala kang kaalaman, kulang ka sa kaalaman, barbaric ka, gagawa ka ng krimen. Puro pulburo ng isasaksak mo sa utak mo. Kapag gumawa ng krimen, ang mga tao, ang mga uneducated or pulboronic and everything, papasok ngayon ang krimen. Papasok, magluloob ng bahay, magagahasa ng 84 years old, manggugurgur ng natutulog and everything. So, eto yung impact sa inyo. Hindi pa ba kayo gising? Tapos nagpapaniwala kayo kay Bangag. Tapos binibilog kayo na dapat si Inday Sara Duterte ay talagang pukpukin because of 125 million na funds, na confidential funds, na ito ay hindi, ito ay sinasagot niya sa Commission on Audit at hindi pa napapatunayan kahit sa ang korte na ninakaw niya ito. But you guys, yung mga bugo, ay okay lang
Doon sa almost 1 billion a day na hindi pinapaliwanag ng Congress yung pinagyabang ni Marcos Jr. na 5,500 control. Then okay lang sana ano tawag dito, i-criticize si Sara Duterte sa 125 million, pero i-criticize nyo rin at pagpaliwanagin nyo si Zaldico, si Tambaluslos, sa mga ayuda na ito na hawak nila. So ganun kasarado ang utak ng mga bugo na ibang kababayan nating Pilipino, mga bobo talaga. You talk about 125 million, hindi ko nakampihan si Sara. You talk about 125 million na hindi pa napatunayan na ito ay ninakaw ng departamento niya. Pero sa flood control na may namatay na 200 katao mahigit pa, tahimik ang mga bunganga ninyo. Yung mga trolls lang, yung mga palangga ko hindi kayo kasali. Nakita nyo, and this ayuda na napupunta sa bulsa nila at hindi naman napupunta lahat sa inyo. Dahil gusto pa nila ng Kongreso, ng lower and upper house, senador, kongresista, mga hiputang inang yan. Ipondo dyan ang pera ninyo kasi yan ang gagamitin nila sa eleksyon. Pagpapapogi, palalabasin nila na pera ninyo. Paulit-ulit na lang tayo. Tuwing may namatay, may nagkasakit, pupunta kayo kay mayor, guarantee letter, na pwede yan i-centralize yung tulong ng gobyerno na yan na hindi dadaan sa mga buwakan ng inang to. In fairness, dito sa Amerika, hindi ka nalalapit kay ganito, kay ganyan, kay district or one representative para manghinang ayuda. Centralize yung aming aid dito. Alam mo yon? Although may mga palpak na, katulad nga ng kinukwento ko sa inyo, na under scrutiny ngayon, yung aming mayor dito, si Karen Bass, dahil doon sa paglipa ng pondo sa mga homeless over dito sa fire department. It's the same thing na ginagawa ng mga gagong ito. Nililipat nila yung pondo ninyo, di ba? Sa kanilang mga departamento para pag nakawan kayo. And then you're okay lang kayo. Diba? Dapat pondohan ang mga, let's say, pagkaroon ng mga emergency situation. Tulad niyan. Ambulansya nga sa Pilipinas eh. Wala nga tayo eh. I mean, meron pero kukunti lang. Mamamatay ka na, wala kang 911. Wala na ba 911 yung kay PRRD? Di ba, nung panahon ni PRRD, may 911 tayo? Magugurgur ka na lang bago ka makarating sa ospital. Ito yun yung mga basic necessity ng mga basic services rather ang dapat pondohan. Hindi yung sa ayuda kasi kawawa yung mga tao. But now I think 63% ng Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. 'Di ba? 63%, imagine mo. Tapos anong sabi ng mga buwakan ng inang Tambaluslos, Zaldico at ang gobyerno ni Bangago, na meron tayo dyan, ayuda, ganyan-ganyan, tulong sa mga tao. Hindi yan maglalast. Bibigyan ka ng 5,000, kahit 10,000, kahit bigyan ka ng 20,000. Which is hindi naman kayo binibigyan ng 20,000. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 na siguro pinakamadali. Hindi yan magtatagal, 1 linggo lang yan. Then balik uli itong mga tambay na ito, na tinotolerate ng gobyerno na ayaw magtrabaho, mag-inom-inom na lang mga yawa, magtong-its na lang, kasi antay na naman ulit tayo sa susunod na, kasi mag-e-election, maraming magbibigay na ayuda na mga tatakbo sa politika. Di ba? Antay na naman to. So habang walang ayuda, itong mga tambay na nakatanggap, hindi ko sinasabing lahat, nakatanggap ng 5,000, mag-aakyat bahay gang, magtutulak ng pulburon, magbibenta, ganyan, kung anong pagkakitaan nila. Di ba? Manggagancho, mandurugas o kung ano pa man. Imbes na ibigay yung pera na yan, pondo na yan sa livelihood program, again, PhilHealth, creating jobs. Wala tayong infrastructure dahil yung 5,500 control nga na sinasabi, flood control rather, na merong pondo 1 billion, nada, zero goes. Yung 1 billion a day na yon na kinumpute na ng mga magagaling. Ilang jobs dapat ang mabibigay doon? Diba? Wala. Kailan pa tayo magigising? Sabi ni Edita Asibron. So yun, mga palangga. Kailangan ninyong kumilos. Kung ayaw yung kumilos, again, problema nyo na yan. Hindi na namin problema. Problema ko pa rin dahil, nakikisimpatya ako sa inyo. Yeah.
O so far, may nagtatanong, okay pa rin naman ang mga flight dito. Okay. Yeah. Okay. Later. Okay. Okay. Shout out sa ating pambansang dalaga sa third floor studio kay Marlon at saka kay Pam. Thank you. Anyway, sa aking mga palangga. Okay. Nananaginip po sila sa Pilipinas. Sabi ni Julius Jao. Ayaw nilang magising. Recently. Ito yung ginagawa niya, no? Ito ang ginagawa ng tambalos-los na to. Puro politika. Why? Buti na alala ko to. Thank you kay Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Alright, follow nyo si Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Yung kandidato, okay, para sa District 1 ng Tacloban City na itinaas ang kamay niya ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na si Tita Nene Bacale. Ano ang ginawa nila dyan? Di ba? Tinanggal nila ang pangalan sa balota dahil ang kalaban dito ay si Martin Tambaloslos. Here we go. Member, House of Representatives, vote for, ayan. Ito, nakita niyo, pakita ko to. Di pa, ito ay guys. Nakita niyo po yan? Nakita niyo yung pangalan ni Tambaloslos. Wait. Ba't ganyan? Mali. Okay. Ba't ganyan? Okay. Nakita niyo? Okay. Yan yung pangalan niya. Wala nang kasunod. Di ba yung iba meron? One. Wala na. Nag-iisa. Wala na siyang kalaban. Sino ito? Nakipag-connives dito sa COMELEC para itanggalin ang pangalan ni Tita Nene Bacale, nakalaban ni Tambaloslos sa District 1, tinanggal yung kanyang pangalan doon. Wala nang kalaban. So, ibig sabihin, sure winner na si Tambaloslos sa District 1. I don't know kung anong gagawin. Di pa ako masyadong updated dito. Pero naggalit lang talaga ako. Sigurado na si Tambaloslos, hindi walang eleksyon. Kahit isa lang ang makuha niyang boto, panalo na siya kasi tinanggal niya yung kanyang kalaban sa district niya. Pinatanggal dyan sa COMELEC na yan. Magkakasabwat sila. Ganito kayo babuyin. Wala na silang kahiyan sa pagnakaw ng pera ninyo, pag-abuso ng batas, pagsusuppress, oppress, paggigipit at kung ano-ano pa. Pangidnap, you know that already. Tinanggal yung kanyang pangalan. Nakita ninyo? Tapos palalabasin nila. Diyan sa First District, mga palangga. First District sa Tacloban, dapat kayo magsalita. Magsalita kayo. At dapat ito, I hope may gagawin si Tita Nene Bacale. Ano ang grounds? Bakit hindi siya sinama sa balota? Pwede kasi nang palabasin ay nakalimutan. Pero wala na, kumbaga may time pa ba para idagdag yung pangalan niya? I don't know, but ito ay intensyon. Wala na silang paggalang sa batas. Ang Romualdez Araneta Maris, wala na po silang paggalang sa batas. Binababoy na kayong lahat. Actually, kahit isa lang ang bumoto kay Romualdez, panalo na siya. Wala siyang kalaban eh. Hindi isinulat yung pangalan ni Tita Nene Bacale. Nakakagalit to mga batas. Ang palabas nila ngayon, yun na nga, yung binanggit ko kanina na 41% daw ng Pilipino ay sinusuportahan yung impeachment ni Inday Sara. That's BS. Hindi yan totoo. Yan ay manipulado ng bangag na gobyernong ito. Ni Marcos Jr. Okay? Kaya sana, sabi ko nga, lahat ito kakarmahin niya mga yan. Katulad ng mga dilubyong darating sa buhay nila. Hindi natin alam, anytime, any moment, bawian sila, magpantay ang paan ng mga yan. Katulad ni Lisa Tanas, na kidnapper, ni Marcos Jr., kasabwat sa pangidnap, pangbangag, lahat na pagnanakaw. Naghahanap sila ng bahay o nag-shopping, for sure, nakabili na sila ng bahay. Dahil what? Nag-ready na sila. By the way, yung nasa likod ni Lisa, okay? Ito lang gusto kong tanong. Hindi siya in-appoint ni Lisa, pero binanggit ito ni Congressman Arnie Teves doon sa kanyang expose, okay? Si Bibot. Okay, tanong ko lang. Napag-alaman ko na itong sidekick ni Lisa, pabalik-balik sa Espanya. Inuutusan ni Lisa Tanas si Bibot na pabalik-balik sa Espanya.
Ano ang mission ni Bibot? Abot. Ano ginabi nga aga pakabalik-balik Ilonggo ni. Yun ang napag-alaman ko. Sige, abi. Kaya pag natanggal itong mga ito, lahat pati kaklase ni Lisa Tanas, dapat imbestigan nga agit ano gid pabalik-balik ka sa Espanya. Gapamangkot lang ko, abi. Ano? Nabakal na kamo balay o na-deposit nyo na ba ang mga ginsugo ka ni Lisa para what? Maliban sa cryptocurrency na tinatransfer ni Lisa Tanas at ni Bagag. Ano gidabi ang mission mo sa Espanya? Espanya, sa Europa. I don't know, hindi ko pa alam kung saan pa kayo pa ikot-ikot. 'Di ba? O sa Liverpool. Ano ang mission? Bakit napag-alaman ng aking informante na pabalik-balik ka? Ang question ko lang naman is, ano yung mission? Ito ba ay pera ng bayan? Ikaw ba ay may diplomatic passport? Hindi kasi ito appointee. Parang si Michael Ma. In-appoint, pero ito ay, pero magkaiba. Si Michael Ma kasi in-appoint at sinabi doon sa Chinese embassy na siya talaga special envoy to China. Okay, meron daw siyang Don Polo Don Polo 'yon, Palangga, may nag-message sa atin, may nag-pop up. So anyway, pakiliwanag na Palangga yung message, babasahin ko. So anyway, shout out sa aking Palangga diyan, si Cal TV nanonood pa lang ngayon. So anyway, ano yung hawak balik tayo kay Michael Ma na inappoint siya pero walang papel. Etong mga sidekick ni Lisa, mga kaklase niya na nakikita ko lagi sa picture. Okay, mga kaklase niya kasi na-meet ko yan. Ano ang mission ng mga ito? Bakit laging kasama pag pumunta sa ibang bansa o kung mayroong mga gathering and everything? Ano ang mission nila sa gobyerno? Hindi sila appointed eh. Lagi silang nasa likod. Okay? Lagi silang nasa likod. Yes, Palangga. Okay? No, actually, ang napag-alaman natin, sis, okay. So, napag-alaman natin, well, ito alam ko na ito na si Bibot pumupunta talaga doon sa property ng mga Zobel dito sa Espanya. Baka naman magkapit-bahay na si Lisa Tanas at saka si Marcos dahil sa, baka nakabili na ng asyenda doon sa Espanya. Yes, tama. Kasi nga, nandyan sa Social Secretary si Bianca Zobel, baka yan yung tumawag kay Lisa Tanas na i-hold muna yung pag-change ng mga appointees sa ISAF. Remember that video? Baka nainggit si Lisa Tanas sa mga property ng mga Zobel. Okay? Baka ngayon ay mayroon silang hinahunting na properties doon o baka nakabili na kasi yun yung information sa atin ng mga taga-Malacanang na very close to them actually na nagsha-shopping na sila ng property. And ito'y pera ninyo. Hindi mayaman ang mga Marcos, magnanakaw sila. Lalo na si Lisa Tanas Araneta. Okay, buti naalala ko. Napag-alaman ko, Attorney Vic, you listen to this. I hope may mag-share sa kanya, Pam. Napag-alaman ko pala. Napanood ko kasi interview ni Attorney Vic Rodriguez at kay Karen Davila. Okay. Napag-alaman ko kung sino ang nag-black ops sa'yo, Attorney Vic Rodriguez. Yung nagpalabas tungkol sa paninira sa'yo. Inamin, according to my source, ni Martin Araneta, na sila ang nagpakabog ng pang-black ops sa'yo. Ayan, bagong impormasyon yan. So napag-alaman na inutusan ni Lisa Tanas, ang kanyang kapatid, kasabwat ang mga black ops ni Lisa Tanas, nabanggit yan, ni SAS, na ang black ops ni Lisa Tanas ay si Taning at si Langka, okay, sa Robles, nakalagay sa affidavit niya. And now, may bagong impormasyon na karating sa atin, na ang utak talaga, si Lisa Tanas, at kasama pala dyan si Martin Araneta, yung kapatid ni Lisa Tanas na hindi yan in-appoint, pero nandyan sa Bureau of Customs. Hindi yan appointed. Nandyan sa Bureau of Customs, tahimik lang, na nagtatrabaho. Diyan, ba't ka magtatrabaho? Anong tinatrabaho niya? Diba? Napangalanan nga yan, diba? Doon sa report ni Clarita Carlos. Tungkol sa smuggling na yan, issue na yan. So ngayon, ikaw, Attorney Vic, ay tinrabaho ni Lisa Tanas kasi ayaw ka nga nilang nandyan, pinaalis ka sa executive department
as executive secretary kasi nga hindi nila maisakatuparan yung kanilang panggagancho. Pagbebenta sila, ang tunay nagbebenta ng appointment, yung hayop na Lisa Tanasan. Yan pala, buo na ang kwento. Talagang tinrabaho ka ni Lisa at ng kapatid niya at ng Black Ops according sa source ko na ito'y kilala ring pamilyang ito. Actually, kunin ko